Hola! Hello po! Maraming salamat at nandito ka pa rin. Magandang araw sa inyong lahat. My name is Mama Mia at panibagong araw na naman para tayo'y magsalusalo nitong ating mga kwento na lagi nating itinatampok dito sa ating channel. Thank you po talaga sa inyong pagsuporta at sa inyong pag-a-appreciate nitong ating ginagawa. Kayo po talaga ang dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong nag-a-upload despite of our busy schedule. Charot, busy. Busy lang naman kakahiga. Anyways, maraming salamat at nandito pa rin kayo kahit na Sunday today. Yes naman, Sunday may upload. Hi kay Sheila Alday, maraming salamat sa pakikinig. Norhata Beda, maraming thank you sa iyo dahil lagi ka pa rin nandyan. Ray 2 daw. Maraming salamat sa iyo, Ray 2 daw. Shentaro, thank you so much. Hello rin kay Feby Ayala. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Mary Chris Dakuma. Hello din kay Remedios Barakil. Hi Ma'am Remedios. Hello sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Kina Alma at Telma Pamor. Ayan, salamat sa inyo. Pa-shout out daw sa mga tambay dito. Maraming salamat. Hello din kay Evangeline Bautista all the way from Hong Kong. Ramona Gonzalez listening from Taiwan. Hi naman kay Griselia Gitan from Saudi Arabia or Grisela Gitan. Kay Sally Buma, Gilbert Letada. Hello po, pa-shout out daw sa kanyang boss na si Joshua Ramos. Sana napakinggan nyo itong kwento na ito kahit na Sunday ito na upload, no? Kasi yung comment nyo ay nung Thursday pa. Ngayon pa nababasa. Hi naman kay Marilu Sabalye Lakwat. Salamat po. Gerald Rebenito from Aklan. Jean Gonzalez, thank you so much. Rinza Ray Lay Vlogs. Hello sa Gabayuyo family all the way from Iloilo City. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Jehanevi Pebohot, maraming salamat. Hello din kay Kawaii Jazzo Channel, listening while working night shift daw, saranghe. Hi naman din kay Eileen Ersando, maraming salamat. Hello din kay Charmaine Jean Piscino, thank you so much po. Riza, maraming salamat. Gimaras Girl, Elizabeth Lagunday, Christina Sison, Liberty Cabonegro, maraming salamat Liberty. Hi din kay Isabella Rose, maraming thank you sa'yo. Kay Dorilyn Cordero, hello daw from Hong Kong. Maraming salamat Len dahil nakikinig ka. Oo, mag-share din daw siya ng kanyang storya. Sana mag-email ka lang mamamiacdo0317@gmail.com. Hi naman kay Manilyn Mandawe. Hello, maraming salamat LB Lapot. Hello din kay Gail Easy. Hi Gail. Dina Aliparo, hello sa'yo. Maraming salamat din kay Leonie Hiso, kay Kevin Garay. Maraming thank you sa iyo, Lolo Jean from Pampanga. Hi Lolo Jean, salamat po. Hello din sa mga taga Aurora, Zamboanga del Sur. Kay Mommy Aling, maraming salamat sa pagkikinig. Ayun. Hello din kay Shumi9688, Anita Bendejo, maraming salamat. Shout out daw from Qatar. Meljury Molato, maraming thank you. Hello din kay Shaira Saysay. Maraming salamat for Tulin Okasyon. Oo, shoutout na kita ha. Hello po sa'yo. Hello din kay Josephine Valerio. Maraming salamat. Linlin, avid listener natin. Maraming salamat po. Marvy Montesilio. Hello din kay Eden. Maraming thank you sa'yo. Hello sa mga taga RDL Davao. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, marami pa po tayong mga utang na mga pa-shoutout. Pero syempre, isa-shoutout natin yan. Ayan, nakalimutan ko palang ilagay itong aking earphones. Ayan, oh, mas mabuti pala may earphones, ano? Anyways, wag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo para sa ating kwento ngayong araw na ito. Kaya eto na ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming kababalaghan na nangyayari sa mundo. Kababalaghan na ang akala mo ay hindi mangyayari sa'yo. Kababalaghan dahil sa tingin mo naman, ni sa panaginip mula noon hanggang ngayon, ay hindi mo alam kung paano naganap ang mga nangyari noon. Di
Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalusugan at nasa mabuting kalagayan. Mama Mia, bagong tagapakinig lamang ako nitong iyong channel. Napakinggan ko ito isang gabi habang parang nag-automatic play lang ang YouTube ko. Ininext ko sana pero nung mapakinggan ko ang boses mo ay mas pinili kong antayin at pakinggan ang iyong sasabihin. Hanggang sa ayun na nga, sabi nila, the rest is history. Nagustuhan ko kasi ang kwentong binabasa mo nung panahon na yon. Kaya sinearch na kita. Pinakinggan ko ang iba mo pang kwento at nung nagustuhan ko nga ay sinubscribe na rin kita. Hindi ko alam, Mama Mia, na darating din pala sa punto na ako mismo ay magsusulat para dito sa inyong programa. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ayan. Mama Mia, ang tagal-tagal na panahon na simula nung mangyari ang bagay na ito. Ang totoo niyan, 9 years ago na ito, Mama Mia. Pero ngayon ko lang isi-share. Ngayon ko lang sasabihin. I know it's been 9 years since that rainy night. Since that night, na para bang sinadya niyang malak kaming dalawa sa loob ng classroom ng aming university. Mama Mia, since that night, alam kong sinadya niyang itago ang cellphone ko. Alam kong sinadya niyang itago para hindi ako makatext at makahingi ng tulong sa iba. Since that night, hindi ko alam na nagsinungaling pala siya, Mama Mia. Akala ko ay wala rin siyang alam kung bakit kami nakulong sa classroom na yon. Akala ko hindi rin siya ginising ng mga friends niya dahil nakatulog siya. Akala ko wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Since that night na ikaw din ang rason, Mama Mia, o siya din ang rason kung bakit na-lock kaming dalawa. Since that night, kung kailan na-lock kami sa classroom dahil pareho kaming dalawang nakatulog. And since that night, kung kailan binigay niya sa akin ang lahat-lahat ng meron siya. And when I say everything, lahat yun, pati puri at dangal niya. Mama Mia, aaminin ko na lasing ako. Lasing ako kaya nakatulog ako doon sa inuupuan ko. Nakayuko lamang ako doon sa isang single armchair habang natutulog while nag-aantay kami sa aming professor sa psychology that time. Umuulan kasi noon, Mama Mia. Hapon pa lang ay umuulan na. Kami naman ng mga barkada ko ay umaga pa lang ay umiinom na dahil birthday ng isa naming kaibigan. At dahil meron ngang long quiz, sabi ng ating psychology professor, ay hindi pa rin ako umabsent. Kahit nalasing ako, kahit na nakainom ako ay pumasok ako. Pagdating ko doon ay wala naman palang klase dahil hindi nakarating yung professor namin at binaha ang daan papunta sa university. Pero dahil ang sabi nga ng ilan ay baka makarating pa raw ang ating professor ay nag-antay ako. At dahil hindi rin ako noon masyadong kampanting lumabas kasi sa lakas ng ulan at lasing ako, ay pinili kong yumuko doon sa armchair. Pinili kong matulog muna. Kasi nga, lasing, hindi ba? Nung magising ako, Mama Mia, ay 8:00 na ng gabi. Nung manotice ko na parang wala ng ibang tao sa loob ng classroom. Hanggang sa nakita ko itong isang babae na kulot ng buhok. Mama Mia, kinapa ko sa bulsa ko ang cellphone ko. Hinanap ko yon pero wala doon. Kaya naman tinignan ko ang bag ko. Halos halugugin ko na at ilabas ko na lahat ng gamit na meron sa loob pero hindi ko pa rin mahanap ang aking cellphone. Napamura na ako noon. Nasa na ba yung cellphone ko? Minumura ko na ang sarili ko kung bakit ako uminom ng araw na yon. Bakit hindi na lang ako umuwi? So kaya ayun, tumayo ako. Naglakad-lakad ako papunta
doon sa may pintuan dahil gusto ko yung buksan kasi nakasarado naman. Pero nasorpresa talaga ako nung hindi ko yun mabuksan, Mama Mia. Pinipilit kong buksan pero mukhang nakalock ito mula sa labas. Sumigaw ako. Napakalakas ng sigaw ko at sinusuntok at hinahampas ko pa yung pinto para magkaroon ng echo. Dahil ang hallway noon ay tahimik na. Baka sakaling may naglalakad pa na gwardiya sa labas o baka may ibang estudyante pa na makarinig sa akin. Para rin maklaman nila na meron pang taong naiwan doon sa building na yon. But no one came. Walang dumating, Mama Mia. Siguro dahil na rin sa sobrang lakas ng ulan kaya walang nakakarinig sa amin. At yung building na yun, Mama Mia, kung nasaan kami nandoon, ay malayo po yun sa guardhouse o sa gate ng aming university. Kaya kung walang magro-roving na guard, ay imposible talagang may makakita sa akin at may makarinig man lang sa mga sigaw ko. Halos panawan na ako noon ng boses. Halos mapanis na noon ang boses ko sa kakasigaw pero wala pa ring nagre-respond at pakiramdam ko ay wala talagang nakikinig. Kaya tinigilan ko na ang pagsigaw at ang paghampas sa pinto. Lumingon ako sa kanya. And then I saw her. Parang ang relax niya lang tignan. Gising na siya, Mama Mia. Siguro nagising siya dahil sa lakas ng boses ko at sa lakas ng kalabog ng pintuan nung sinusuntok, sinisipa at hinahampas ko yun. Doon ay sinigawan ko siya. Stress na stress kasi ako noon, Mama Mia. Gustong gusto kong makaalis sa lugar na yon, gustong gusto kong makauwi. Pero paano ko yun magagawa kung wala namang makakarinig sa amin? Sinigawan ko siya na tulungan niya ako na humingi ng tulong. Tulungan niya akong tumawag sa labas. Pero hindi siya tumayo. Tinignan niya lang ako. Para bang hindi siya nakakarinig. Para siyang bingi at pipi at walang sinasabi. And girl, Mama Mia, I swear na natakot ako noon. Natakot ako dahil hindi ko naman siya masyadong kilala. Oo, natatandaan ko ang mukha niya. Alam kong classmates kami sa iilan naming mga subjects pero never naman kaming naging close dalawa. Never din kaming nagpansinan. So parang wala talaga akong alam tungkol sa babaeng ito. Malay ko ba kung serial killer siya? Malay ko ba kung aswang siya o kung ano? Hindi ko kailanman nakita siyang nagpa-participate sa mga subjects na magkaklase kami. Sa tuwing merong discussion sa loob ng classroom ay tahimik lamang siya. Laging nakayuko at nagbabasa. Nagsasalita lamang siya sa tuwing tinatawag. Wala rin siyang masyadong kaibigan sa loob ng classroom. You were or she was the silent type, Mama Mia. Napakatahimik niya. At sa tingin ko nga ay isa siyang introvert. Although Mama Mia, mapapansin ko naman na paminsan-minsan ay nakakasama niya yung iba naming mga kaklasing babae pero paminsan-minsan lamang yun. At yung mga nakakausap pa niya sa klase namin ay mga classmates rin namin na hindi ko rin nakakausap. Sinigawan ko ulit siya pero wala pa rin siyang imik. Umupo ako, Mama Mia. Galit na galit ako nung mga panahon na yon. Nag-uunahan ng emosyon ko. At lalo akong nagalit sa kanya dahil pakiramdam ko ay wala man lang siyang naging effort para maghanap ng paraan para makalabas kami sa classroom na yon. Nung tinanong ko siya, Mama Mia, kung may cellphone ba siya, ay hindi siya sumagot. Bagkus ay umiling lamang siya. Ibig sabihin, wala siyang cellphone na dala. Napamura na naman ako. Para akong baliw dun sa mga araw na yon. Para akong baliw nung mga panahon na yon, Mama Mia. Giniginaw naman ako kasi nga maginaw naman ang paligid. Pero sa sobrang kaba, nerbiyos at galit na naramdaman ko, ay bigla na lang akong pinagpawisan. Parang init na init ako. Alam ko nung mga panahon na yon na giniginaw na siya.
Pero Mama Mia, nagpa-as-if po ako at nagpanggap na wala akong napapansin. Although Mama Mia, may suot-suot ako noon na jacket na may hood o hoodie. Ayoko siyang pansinin dahil nagalit talaga ako. Kaya nagpretend ako na parang wala akong pakialam sa kanya. Deserve naman niya yun eh. Kasi parang wala siyang tulong na ginagawa. Alam ko namang hindi siya pipi. Kasi nga sumasagot siya paminsan-minsan dun sa klase namin. Pero bakit parang ayaw niya akong sagutin ngayon? Kaming dalawa lang ang pwedeng makatulong sa isa't isa. Kami lang ang pwedeng magtulungan para makaalis kami doon sa lugar na yon. Pagkatapos Mama Mia, napansin ko ang suot niya. Alam naman niya dahil simula umaga ay umuulan na. So alam niyang maginaw talaga, pero bakit ganon ang suot niya? Bakit ganon ang sinuot niya papuntang paaralan gayong napakaginaw nung araw na yon? Ilang araw na rin kasing umuulan, kaya walang matinong tao na magsusuot ng ganon. Sobrang nipis ng kanyang suot. And then here comes the unexpected. Dahil siguro sa lakas ng ulan, pagkatapos ay kumikidlat at lumilindol pa Mama Mia. Kaya siya ayon, nanginginig at pilit pinapakalma ang sarili. Tinatakpan ng mga tenga at pumipikit ng mga mata sa tuwing kumikidlat at kumukulog. Alam kong kinakabahan na siya. Pero yun pa lang pala ang magiging umpisa ng lahat. Ilang saglit pa ay biglang dumilim ang paligid. Nawalan ng kuryente. Ganun naman kasi talaga sa lugar namin. Kapag malakas na malakas ang ulan ay nawawalan talaga ng kuryente. Mama Mia, alam kong halos hindi na siya makahinga nung mga panahon na yon. Ako, kahit na kinakabahan rin naman ako at natatakot rin naman ako, Mama Mia. Kaya alam ko na mas takot siya. Alam ko kasi na matatakotin siya, Mama Mia. Kitang-kita naman sa itsura niya. Kitang-kita naman na vulnerable siya. Plus, Mama Mia, yung number po ng classroom kung saan kami nandoon, ayun po ang pinakasikat na classroom na kwento-kwento dun sa school at university namin, kung saan marami raw ang nagpapakita, kung saan marami raw kababalaghan na nangyayari. Alam kong walang ni isang estudyante dun sa university ang hindi nakarinig sa mga kwentong yon. Kung saan sabi nila, isang araw daw, matagal na panahon na ang nakakaraan ay may natagpo ang katawan ng babaeng estudyante dun sa loob ng classroom na yon. Kung saan, Mama Mia, ay hindi raw alam kung paano namatay ang estudyanteng yon. Yung iba, sabi nila, kinitil nito ang sarili niyang buhay. Yung iba naman, sabi nila, ay pinagsamantalahan ng ibang mga estudyante at ikinulong doon sa classroom. Ang dami-dami pang kwento dun sa classroom na yon. At alam kong takot na rin siya. Mismong ako ay takot din. At first ay hindi ko siya pinansin. Bahala siya sa buhay niya. Hindi naman kami close dalawa. Ni hindi nga kami magkaibigan at ni hindi nga kami nagpapansinan. Bakit ko siya lalapitan at i-comfort? Pero Mama Mia, nung marinig kong nanginginig na ang boses niya sa kakaiyak, dun ay naawa ako. And so I did it. Nilapitan ko siya. Hinubad ko ang suot kong hoodie at binigay ko sa kanya. Nung hindi siya lumingon sa akin ay ako na mismo ang bumalot ng hoodie ko sa katawan niya. Pagkatapos ay niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Sinasabi ko sa kanya na okay lang ang lahat. Huwag ka nang umiyak, please. Huwag kang matakot, dalawa naman tayong nandito. Andito naman ako. Sorry na kung nasigawan kita. Sorry na kung pinabayaan kita kanina. Nagalit lang kasi talaga ako sa'yo kasi pakiramdam ko ay wala lang sa'yo na nakulong tayong dalawa dito. Alam mo naman yung mga kwento-kwento dito sa university, di ba? Tumahan ka na, huwag ka nang umiyak. Hindi naman kita iiwan dito, tsaka wala naman akong ibang pupuntahan dahil nakulong naman tayong dalawa dito. And that started everything, Mama Mia. Napapamura ako noon sa sarili ko
Dahil ang tagal-tagal na panahon pero wala pa ring guard na nagro-roving doon sa classroom na yon. Nagsabi ko nga kanina, nasa pinakadulong bahagi ng university yung building na yon, Mama Mia. At siguro dahil sa mga kwento-kwento na kumakalat dun sa university, kahit sino naman siguro ay matatakot na pumunta doon at mag-roving. Mama Mia, wala pa ring guard na nakapansin na nandoon pa rin kami. Malakas pa rin ang ulan. Hindi pa rin tumitigil ito. Hanggang sa dumating ang 2:00 ng madaling araw. Nakita ko yun dahil may suot-suot naman akong relo nung mga panahon na yon. May wristwatch kasi ako, Mama Mia. At kung anong posisyon namin kanina, kahit sa pakiramdam ko ay ilang oras na ang dumaan, ay yun pa rin ang posisyon namin hanggang sa mga panahon na yon. Niyayakap ko pa rin siya, samantalang siya naman ay pilit na isinisiksik ang sarili niya sa akin. I don't know, Mama Mia, kung dahil ba yon sa nakainom talaga ako earlier that day, o dahil ba sa napakalamig na panahon, o dahil ba sa napakatamis niyang bango. Kung yun ba ang mga rason, o isa ba doon ng mga rason kung bakit nat-turn on na lang ako bigla. Mama Mia, I tried my best to fight this urge para hawakan siya, para haplusin ang kanyang mukha at ang kanyang katawan. Imbis na tumigil ang ulan ay mas lalo pa itong lumakas. Mas lalo pang lumakas ang hangin, Mama Mia. Mas lalo pang lumamig ang paligid kahit na wala namang nakaandar na ceiling fan o electric fan nung mga panahon na yon kasi nga brown out pa rin hanggang sa mga oras na yon. Hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Alam ko namang matatagalan pa ang pagbalik ng kuryente kasi nga lumalakas pa lalo ang ulan. Babalik lamang yon kapag tumila na ang ulan, katulad ng mga nakaraang araw. Ganun talaga kasi sa lugar namin. And I don't really know, Mama Mia, kung kasalanan ba niya lahat yon. Kung kasalanan ba niya dahil malikot siya at isinisiksik niyang lalo ang sarili niya sa akin. Kung kasalanan ba niya sa kanyang kalikutan, Mama Mia, ay nagagalaw niya ang pagkalalaki ko sa baba. Dumidikit ang katawan niya. At tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, manipis lang ang kanyang suot. Kaya alam ko, Mama Mia, alam kong nararamdaman niya ang unti-unting pagkagising ng pagkalalaki ko. Hanggang sa ilang saglit ay bigla niya akong tinignan. Ako naman ay nahiya at tumingin ako sa malayo. Inilayo ko ang tingin ko sa kanya. Pero nung tiningnan ko siya pabalik, nagulat ako dahil nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi pa pala siya bumitaw sa pagkakatitig niya. Hanggang sa nagtitigan na kaming dalawa, Mama Mia. At kahit na hindi namin masyadong aninag ang isa't isa dahil sa sobrang dilim ng paligid, dahil wala namang ilaw na nakasindi. Tanging ang liwanag lamang mula sa mga kidlat ang nagbibigay liwanag sa classroom na yon. Pagkatapos yung napaka malamyaw na liwanag mula sa suot-suot kong wristwatch. Hindi ko alam kahit na hindi ko nakikita ng maigi ang kanyang mukha, ay para bang may sumisinding apoy sa loob-loob ko. Nasisense ko ang burning sensation at passion. Hindi lang galing sa katawan ko, Mama Mia, kundi galing mismo sa katawan niya. Ewan ko, pero parang mas tumindi ang pagbango niya sa pang-amoy ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ganun ba talaga kapag nati-turn on ka sa isang tao. Masyadong nagiging sensitive ang lahat ng senses mo sa kanya. Ang sense of touch ko. Kahit konting galaw niya ay naaapektuhan ang katawan ko. Siyempre ang pang-amoy ko, Mama Mia. Parang ang bango-bango niya. Para siyang isang bulaklak na napakatamis at gustong-gusto kong pitasin. And so it happened. Hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Mama Mia,
Habang magkayakap kami, ay unti-unti na palang lumalapit ang mga mukha namin sa isa't isa. Unti-unting lumalapit ang mga labi namin sa bawat isa. Hanggang sa ayun na nga, nagdikit ang aming mga labi. Naghalikan kaming dalawa. Hinarap niya ako at niyakap niya rin ako. Hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Naghubad na kami. Tanging ang saksi lamang nung gabing yun, Mama Mia. Nung madaling araw na yon ay ang mga kidlat sa paligid at ang malakas na buhos ng ulan. Hanggang sa hubot-hubad na kami. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi sana dapat na nangyari. Nagniig kaming dalawa nung gabing yun. Pero para sa akin, Mama Mia, hindi ko yun iniisip na basta-bastang pagniniig lamang. Hindi yun pagniniig na inilabas lamang ang init ng aming mga katawan. Hindi lang yun basta-basta sex, Mama Mia. Pakiramdam ko, we made love that dawn. Pakiramdam ko ay pinaramdam namin ang pagmamahal namin para sa isa't isa sa madaling araw na yun. Hindi ko alam kung ramdam nyo, pero para sa akin talaga ay magkaiba at magkalayo ang pakikipag-sex at pakikipag-make love. Hindi ko na i-explain masyado kung papaano, Mama Mia. Pero para sa akin kasi, yung pakikipag-niig ay basta-basta lang mailabas mo ang init ng iyong katawan. Basta-basta lang mailabas mo ang iyong pagnanasa. Pero yung make love talaga, Mama Mia, yun ay kakaiba. Kasi parang chini-cherish mo ang bawat oras. Parang chini-cherish mo ang bawat moment. Lahat ng bahagi ng kaniyang katawan ay iyong hinahawakan at hinahaplos na punong-puno ng pagmamahal. Hindi lang basta haplos, kundi hinahalikan na para bang sinasamba. After that night, Mama Mia, ay nagkikita pa rin kaming dalawa everyday sa paaralan. Alam kong awkward na masyado. Alam ko, Mama Mia. Pero ayokong maging awkward siya. Ayokong maramdaman niya na maging awkward sa akin. Ang totoo niyan, I wasn't supposed to care. Ang totoo niyan, dapat kinakalimutan ko na ang mga nangyaring yon. Dapat hindi ko na inaalala. Kahit pa nga, alam kong ako ang unang pinag-alayan niya ng kaniyang pagkababae. Yes, Mama Mia. Virgin pa po siya. Pure na pure pa po nung una ko siyang maangkin. Ako po ang nakabasag ng kaniyang pagkababae. Pero hindi dahil pure pa siya. Hindi dahil walang nakagalaw sa kanya ay espesyal na siya. I mean, oo, Mama Mia. Pure pa siya. Wala pang nakagalaw na iba. Ako pa ang natatanging lalaking gumalaw sa kanya. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit siya espesyal. Kundi espesyal din maging ang kanyang buong pagkatao. Parang naging misteryo siya sa akin simula nung may mangyari sa aming dalawa. I mean, tinatry ko po siyang kausapin. Humahanap po ako ng paraan para makausap siya. Pero kapag nilalapitan ko siya, ay tinititigan lang niya ako. Minsan naman ay ngumiti lang siya sa akin, pero yung tipid na ngiti. Hindi yung ngiti na napakalaki at welcoming. Parang yung ngiti na simpleng hi lamang. Hindi ko alam kung nahihiya ba siya sa akin. Sa akin ba siya nahihiya o sa sarili niya o kung dun sa nangyari sa aming dalawa? Hindi ko man lang napansin, Mama Mia, na mula nung may mangyari sa amin, paunti-unti ay parang mas nagiging interesado ako sa kanya. Paunti-unti ay parang mas na-attract ako sa kanya. Mama Mia, hindi po ako yung tipo ng lalaki na basta-basta magkakagusto sa isang babae. I swear, hindi po ako ganon. Believe me. I'm not that guy whom you think na madali lang akitin or what. Mataas kasi ang standards ko pagdating sa mga babae, Mama Mia. Dahil katulad nila ako, I myself think na babae din ako.
Oo, tama ang dinig nyo. Babae ang pakiramdam ko sa sarili ko dahil bakla po ako, Mama Mia. Closeta po ako, closet gay. Yung bakla na hindi pa umaamin sa kahit na sino. Pero may ibang nakakaramdam naman, lalo na yung mga close ko. Lalo na yung mga nakakasama ko sa araw-araw. Kaya hindi ko talaga alam kung papaano ako na-attract sa kanya. Kung papaano ako na-attract sa babaeng itago na lang natin sa pangalang Precious. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia, bakla naman talaga ako. Still, kahit sa kaalaman na isa akong kabilang sa federasyon, ay attracted pa rin ako sa kanya. At alam kong mananatili akong attracted sa kanya. Mama Mia, lumipas ang ilang mga araw hanggang sa hindi ko na matiis ang sarili ko at ako na mismo ang lumapit sa kanya. Nagtanong ako kung pwede ba kaming maging magkaibigan despite of what happened sa aming dalawa that night. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Until nung pinilit ko siya ay nag-yes na rin naman siya. And so yun ang nangyari. Naging magkaibigan kaming dalawa. Kinakausap na niya ako sa classroom. Hanggang sa unti-unti ay nagkakasabay na rin kaming dalawa na kumain tuwing lunch. And then we became really close. We became close friends. Mas nakilala ko siya, Mama Mia. Mas nakilala ko siya at nalaman kong weird pala siyang uri ng pagkababae. Nakilala kong addicted siya sa mga libro at lalong-lalo na sa mga pusa. Nakilala kong addicted siya sa lahat ng uri ng kape. As much as addicted din siya sa mga sunrise at mga sunsets. Mama Mia, addict na addict din siyang makinig ng mga ganitong uri ng programa. At lalong addict na addict din siyang magbasa ng mga Wattpad stories. Hindi lang Wattpad, kundi yung mga kung ano-ano pang klase ng mga nobela. Kahit pa nga mga libro na mga nobela na ang kakapal ay binabasa niya, pinagtsatsagaan niya. Hanggang sa nalaman ko nga na mahilig siyang magbasa ng mga Wattpad kahit na oras na ng gabi. May mga post din siya sa kanyang social media accounts tungkol sa mga update kung anong page na siya o anong chapter na siya sa kanyang mga binabasa. Mama Mia, sa kanya ko rin unang nalaman na pwede palang isawsaw yung french fries sa iyong sundae. Nalaman ko rin na gustong-gusto niya kapag umuulan. Nalaman ko rin na kapag umuulan at nasa bahay lang siya ay naliligo talaga siya sa labas. Tapos binubuksan niya ang kanyang bibig at hinahayaang pumatak ang mga ulan sa loob ng bibig niya at tinitikman niya ang mga yon. Nalaman ko rin, Mama Mia, na mahilig siyang kumanta pero kailanman ay hindi pa siya kumanta sa mga taong hindi niya masyadong kilala o sa mga taong hindi niya close. Ayaw na ayaw niyang malaman ng lahat na mahilig siyang kumanta at na maganda ang kanyang boses. At isa pa sa pinakanagustuhan ko sa kanya ay sa tuwing tinititigan ko ang kanyang mga mata ay mas lalo itong nagiging brown at para bang hinihigop pa ko nito. In short, nakikilala ko na talaga siya. Napaka-weird niya. Pero kahit gaanong weird pa niya, Mama Mia, ay nararamdaman ko na mas lalo lamang akong naa-attract sa kanya. At nung nakilala ko siya, ay mas lalo ko siyang nagustuhan. She liked me as much as I like her. Yun ang sabi ng mga kaibigan niya sa akin. Hanggang sa nalaman ko nga, Mama Mia, mula sa ibang mga kaibigan niya. At dahil na rin nabasa ko sa kanyang journal na plinano pala niya ang lahat. Plano pala na malak kasama ko dun sa classroom na yon. Nung makita niya kasi ako, Mama Mia, na natutulog at unti-unti na raw umaalis ang mga estudyante sa loob ng classroom ay dun naganap ang balak niya. Sinulat niya yon sa journal niya. At ang journal naman niya ay kung saan-saan niya lang iniiwan. Isang araw, Mama Mia, pumunta siyang kantin at ako ay naiwan sa loob ng classroom.
Nakita ko ang isang notebook na ang akala ko ay pinagsulatan niya ng mga lessons for that subject namin. Kaya binuksan ko yon. Doon ko nalaman na journal pala niya yon. Mama Mia, alam kong mali na magbasa ng mga personal na gamit na hindi naman sa'yo. Pero nung mabasa ko kasi ang pangalan ko dun sa journal niya, ay unti-unti po akong naintriga hanggang sa mabasa ko nga doon ang tungkol sa naging plano niya na malak kaming dalawa dun sa loob ng classroom na yon. Mama Mia, nalaman ko rin dahil sinabi sa akin ng mga kaibigan niya na sa pagka-weird niya, part noon ay gustong-gusto niya talaga ang mga baklang katulad ko, lalong-lalo na ang mga kulisetang katulad ko. Hindi ba dapat, Mama Mia, magalit ako? Hindi ba dapat magalit ako dahil plinano pala niyang makulong kami nung gabing yun sa loob ng classroom? Ang tanging nangyari doon na hindi plano o hindi kabilang sa mga plano niya yung pag-brown out. At yung may nangyari sa aming dalawa. Doon kasi sa nakasulat sa kanyang journal, Mama Mia, ay gusto lang niya na makapagsulo kami. Gusto lang niyang makita ako at mapagmasdan ako buong gabi, buong magdamag. Hindi daw niya plinano na may mangyari sa amin at mas lalong hindi niya plinano na magkaroon ng brownout noon. But guess what? Hindi ako nagalit, Mama Mia. Instead of magalit at sampalin siya ng todo dahil sinadya niya yung mga panahon na yon, ay mas lalo patuloy akong nagkaroon ng guts na sabihin sa kanya kung ano ang totoo. Instead na magalit ako sa kanya, Mama Mia, ay naging masaya ako. Ewan ko ba, pero naging masaya ako sa mga ginawa niya. Napaka-weird niya naman talaga. Pero hindi ako natakot sa kawirduhan niyang yun. Instead, Mama Mia, I find it really cute. Nakukyutan ako. Gusto kong sabihin sa kanya na matagal ko ng panahon din na gustong umamin kung gaano ko siya kagusto. Ba't takot na takot ako, Mama Mia? Takot na takot ako na baka i-reject niya ako. Kasi ganito lang ako eh. Kasi bakla ako. Gusto ko siya hindi dahil nalaman ko na may gusto siya sa akin. Gusto ko siya hindi dahil nabasa ko na may pagtingin din siya sa akin. Gusto ko siya dahil siya ay siya, Mama Mia. Pero takot na takot akong mahalin siya. Takot na takot akong mahulog ng buong buo sa kanya. Pero sabi nga nila, mapipigilan mo ang baha at bagyo, noon ka ang pag-ibig na nararamdaman mo. Hindi ko nga napigilan ang sarili ko. The heart wants what it wants, sabi nga ni Selena Gomez, Mama Mia, hindi ba? I love her. I love her, pero takot na takot akong sabihin sa kanyang totoo. Takot na takot akong sabihin sa mukha niyang totoo. Kaya naman instead of saying, Mama Mia, ay pinili kong mas ipakita sa kanyang pagmamahal ko. Pinili kong instead na sabihin ay ipaparamdam ko na lang sa kanya. Sabi nga naman nila, actions are better than words. Pero nakalimutan ko. Nakalimutan ko na parte ng pagiging weird niya ay ang pagiging manhid niya. At ang pagiging loading niya, Mama Mia. Oo, loading talaga siya. Ang akala niya lahat ng ginagawa ko ay for the sake of friendship lamang. Ang akala niya pinagsisisihan ko ang nangyari sa amin nung nakulong kami sa loob ng classroom. Mama Mia, palagi niya raw sinasabi sa mga kaibigan niya na alam niyang pagiging magkaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Kapag tinutukso kami ng kanyang mga kaibigan ay lagi niyang sinasabi na kaibigan lang daw ang nais ko sa kanya. Sinabi sa akin ng kanyang mga kaibigan na ayos na raw siya kahit na magkaibigan lang kaming dalawa. Kahit na close lang kaming dalawa. Pero ang hindi niya alam ay pinapahalagahan ko na siya. Ang hindi niya alam ay minamahal ko na siya. Hindi lang bilang isang normal na magkaibigan. Ayoko lang na magiging bakla niyang kaibigan, Mama Mia. Ayoko na ganun lang ang relasyon naming dalawa.
Pero hindi ko alam kung paano yun sasabihin. Gustong gusto kong umamin, gustong gusto kong magsabi na mahal ko siya. Sa bawat araw na dumadaan na magkasama kaming dalawa, Mama Mia, ay lagi kong sinasabi kay Precious na napakaganda niya. Lagi ko rin siyang inaalagaan. Lagi kong sinisigurado na meron siyang makakain. Lagi kong sinisigurado na komportable siya. Yun ang paraan ko para masabi ko sa kanya na mahal ko siya. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko rin naman talaga maiwasan na medyo mahinhin pa rin ako kung kumilos. Kasi yun naman talagang nakasanayan ko. All my life, yun ang alam ko na bakla ako. Hindi ko mapigilang magbakla-baklaan. Pero kahit na ganun, Mama Mia, ay gustong gusto ko naman siya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko rin masabi sa mga kaibigan niya na totoo ang nararamdaman ko. Hindi ko sinabi sa mga kaibigan niya na mahal ko na si Precious. Dahil natatakot akong husgahan ng marami. Natatakot ako, Mama Mia. Lumipas pa ang ilang mga linggo hanggang sa naging 3 buwan. Hanggang sa isang araw sinabi kong this is it. Kahit na anong mangyari, kahit bastidin pa niya ako, at kahit baliwalain pa niya ang nararamdaman ko ay wala na akong pakialam. Basta gusto ko lang umamin. Gusto ko lang sabihin sa kanya ang totoo. Na mahal ko na siya. Kahit ba bakla-bakla ako, ay hindi na ako na-attract sa lalaki kundi siya na ang mahal ko. Monday noon, Mama Mia, maagang maaga akong pumunta ng school dahil gusto kong sabihin sa mga kaibigan niya na tulungan nila ako at sorpresahin namin si Precious. Gumawa kami ng isang surprise confession para sa kanya. Pero natapos na lang ang buong araw na yon ay walang Precious na dumating. Tinext ko siya, Mama Mia, pero hindi siya nagre-reply. Tinawagan ko siya pero hindi niya sunasagot. Hanggang sa naging out of coverage area na yon. Nung tinignan ko naman ang mga social media accounts niya ay hindi ko na siya mahanap. Maging mga kaibigan niya ay hindi na rin siya nahanap. Lumipas ang mga araw. Hanggang sa naging mga linggo. Hindi na muling pumasok si Precious sa classroom namin. Hindi na siya muling nagbalik, Mama Mia. Sasaktan ako nung mga panahon na yon. Umiiyak ako. Todong-todo ang naging pag-iyak ko. Sinisisi ko ang sarili ko. Bakit ba kasi hindi pa ako umamin noon? Bakit hindi ko pa sinabi ang tungkol sa damdamin ko kay Precious? Bakit hindi ko pa pinaramdam sa kanya na mahal ko siya? Bakit inantay ko pang maging ganito ang lahat? Inantay ko pang mawala siya. Inantay ko pang hindi na siya magparamdam sa akin. Bukod sa mga nararamdaman kong yun, Mama Mia, ay tinatanong ko rin ang sarili ko. At ano kayang nangyari kay Precious? Kumusta na kaya siya? Lumipas ang panahon. Graduate na ako ng college pero wala pa rin akong naging balita kay Precious. Dumalang na rin ang communication ko sa mga kaibigan niya hanggang sa tuluyan nang nawala ang mga ito. Pero hindi ko pa rin nakalimutan si Precious, Mama Mia. Hindi pa rin naalis sa isip at puso ko ang babaeng minahal ko. Ang babaeng nagparamdam sa akin ng kakaibang uri ng damdamin. Sure, babakla-bakla pa rin ang lola nyo. Meron na naman akong ibang nakakrush na mga lalaki pero hindi na tulad ng dati. Hindi na tulad nung bago pa may mangyari sa aming dalawa ni Precious na nakikipag-date talaga ako. Hanggang sa nakahanap na ako ng trabaho. Tinatanong na ako noon ng mga kaibigan ko kung ano raw ba talaga ako. Ano ka ba talaga? Yan. Bakla ka ba o hindi? Tanong ng mga kaibigan kong Becky din katulad ko. Anong klaseng tanong ba yan? Kasi ang mga bakla katulad namin nakikipag-date sa mga lalaki. Nakikipagrelasyon sa mga lalaki. At sa mga katulad nating may kaya ng mga bakla at nasa hustong gulang na rin ay nakikipag-anuhan na rin sa mga lalaki. Pero bakit ikaw nagbago ka, bakla? Alam mo, college tayo nung unti-unti kong napansin na parang wala ka ng gana sa mga boys. Huwag mong sabihin na naging tomboy ka na, ha?
Kantsaw pa nila sa akin. Ako naman ay ngumingiti-ngiti lamang. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ba ang sasabihin ko. Hanggang sa isang araw, nasa loob ako ng MRT nung mga panahon na yon. Katulad ng maraming Pilipino ay nakikipagsiksikan para makapunta doon sa aking pupuntahan. Hindi ko first time noon sa Maynila. Ilang beses na rin akong nakapunta doon dahil taga Maynila naman ang ate ko. Doon siya tumira simula noong mag-asawa na siya, Mama Mia. Kaya ang naisip ko para makatipid ay mag-MRT na lang ako. Maaga akong umalis ng bahay, papunta sa pupuntahan ko para makapag-MRT pa ako. Nakikipagsiksikan, nakikipagbardagulan ng katawan sa mga taong nakakasalamuha ko na kahit umagang-umaga pa ay amoy panggabi na. Hanggang sa habang nakatayo ako sa MRT, Mama Mia, habang lumalagpas kami sa isang estasyon ng MRT ay may nahagilap pang mga mata ko. Isang babaeng pamilyar na pamilyar sa akin. Isang babaeng ang tagal-tagal ko nang hindi nakikita. Isang babaeng ang tagal-tagal ko nang gustong makausap at gustong makasama. Pinuntahan ko siya, Mama Mia. Kahit na malilate na ako dun sa kausap ko ay hindi ako nag-atubiling pumara dun sa susunod na stop ng MRT. Pero nung pinuntahan ko siya, nung binalikan ko siya dun sa estasyon na yon ay wala naman siya. Siguro nakasakay na, sabi ko sa sarili ko. Siya ba talaga yun? Si Precious na ba talaga yun? Hindi ako sigurado. Ewan ko kung namalikmata lang ako. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga araw. Mama Mia, sinabi ng ate ko na pupunta raw kami dun sa kaibigan niya dahil meron daw okasyon doon. Ayokong sumama, ate. Dito na lang ko sa bahay. Ayan, walang ibang tao dito. At isa pa, wala nang laman ng ref kaya wala ka nang maluluto dyan. Bibili na lang ako sa labas. Pero hindi nagpatinag ang ate ko. Alam kong gusto niya lang akong isama para bantayan yung mga pamangkin ko habang siya ay nakikipagtsikahan dun sa kanyang mga kaibigan. Seaman ang napangasawa ng ate ko, Mama Mia, kaya wala siyang ibang nakakatuwang sa pagbabantay ng 3 nilang anak na halos sunod-sunod pa. Tuwing bumababa kasi ang kanyang asawa ay nabubuntis talaga siya nito. Kaya naman wala na akong ibang choice kundi samahan siya. Pero buti na lang talaga at sumama ako, Mama Mia. Buti na lang talaga at hindi pumayag ang ate ko na magpaiwan ako doon sa loob ng bahay. Pagdating ko doon ay tipikal na kids party lang naman yon. Tipikal na handaan. May pamaskot, may pamagician at kung ano-ano pa. Hanggang sa may biglang dumating na sumisigaw yung batang may birthday. Tita! Nakarating ka! Sigaw nung bata. Napalingon kaming lahat dun sa tinawag niyang tita. At halos mapanganga ako, Mama Mia, at halos pasukan na ng mga insekto at nanglangaw yung bibig ko. Dahil nagulat ako. Ang babaeng dumating ay may bitbit na cake at may bitbit ding regalo. Naka-yellow Sunday dress ang kanyang postura. Nakapusod ang kanyang buhok. Naka-light makeup siya. Nginitian niya ang pamangkin niyang tumatakbo palapit sa kanya. Pero ako, Mama Mia, hindi ko lubos maisip kung ano ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Biglang kumalabog ang dibdib ko. Kumalabog ito ng pagkapilis-bilis. Matapos niyang yakapin ang kanyang pamangkin ay lumingon siya sa paligid. Tulad ko ay nagulat din siya nung magtama ang aming mga mata. Ayan? Hindi ko narinig na sinabi niya yon, Mama Mia. Pero nabasa kong yun ang ibinuka ng kanyang bibig. Hindi na ako nag-atubili pa at nilapitan ko siya. Ayan, kumusta ka na? Bigla niyang bulalas sa akin. Eto, okay lang. Ikaw kumusta?
Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko noon. Saya na may halong pagtatampo. Gustong-gusto kong itanong sa kanya kung anong nangyari kung bakit bigla siyang nawala, pero hindi ko magawa dahil nilapitan na siya ng iba niyang mga kamag-anak. Naiwan na lang ako dahil hinila na siya ng mga ito papasok para kumain. Ako naman ay hindi ko maalis ang pagtingin ko at ang mga mata ko sa kanya buong party na yun. Hanggang sa matapos ang party at paalis na kami, ay sinabi ko sa aking ate na maiiwan muna ako dahil kakausapin ko muna si Precious. Pinayagan naman ako ng ate ko nung sinabi kong magkaibigan kami nung college at ang tagal-tagal na naming hindi nagkitang dalawa. Mama Mia, nilapitan din ako ni Precious. Ayan, mukhang big time na tayong dalawa, sabi niya. Hindi naman. Nahihiya ako pang sabi. Kumusta ka? Dito ka ba nagtatrabaho sa Maynila? Tanong niya sa akin. Hindi, doon ako sa probinsya natin pero nagpupunta ako dito kapag nakabakasyon ako dahil tinutulungan ko ang ate ko. Ikaw, kumusta ka na? Dito ka ba nakabase sa Maynila? Tanong ko. Oo eh. Nandito kasi ang trabaho ko. Ah, ganun ba? Precious, pwede bang magtanong? Oo naman, bakit naman hindi? Bakit ka biglang nawala? Hindi ka man lang nagpaalam. Mama Mia, dun siyang ngumiti. Hanggang sa may lumapit na bata sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit bigla akong nagpaalam. Naguguluhan ako nung mga panahon na yon. Bakit? Sino ba tong batang to? Sa tansya ko, Mama Mia, ang batang yon ay kasing edad na rin ng panahon na hindi kami nagkitang dalawa ni Precious. Anak ko, Ayan. Mama Mia, alam kong hindi ko anak yon dahil isang gabi lang naman may nangyari sa amin ni Precious at ilang buwan din naman kaming naging magkaibigan bago siya nabuntis. Kaya alam kong hindi ko anak yun. May asawa ka na pala, sabi ko. Ngumiti lang siya, Mama Mia. Tapos kinamusta niya ako. Ako naman kahit medyo nasaktan at kumirot ang dibdib ko nung malaman ko yun at nung malaman kong may asawa na siya, ay hindi ko pinahalata sa kanya. Buti na lang pala at hindi pa ako umamin noon, sabi ko sa sarili ko. Hindi na siya nag-atubili pa. Nag-exchange numbers na kaming dalawa. Hanggang sa unti-unti ay naging magkaibigan ulit kami. Kahit na umuwi na ako sa probinsya namin ay naging magkatawagan at magka-textan kaming dalawa, Mama Mia. Nalaman ko rin ang bago niyang Facebook account kaya inad niya ako doon. Sabi niya huwag ko raw sabihin sa iba kung ano ang Facebook account niya. Sabi niya, Mama Mia, hagyaan ko na lamang daw na isipin ng iba na wala na siya doon sa lugar namin. Nginitian ko lang siya at pumayag ako sa pakiusap niya. Naglumipas ang ilang buwan. Ilang buwan, Mama Mia, na naging magkaibigan ulit kami. Hanggang sa Pasko, o papalapit na ang Pasko noon, nung bigla niyang sinabi na pupunta daw siya sa probinsya namin. Buibisita daw siya sa kanyang pinsan. Sinabi niyang magkita daw kaming dalawa. Tuwang-tuwa naman ako, Mama Mia. Oo, kahit sa mga panahon na yon ay may nararamdaman pa rin ako kay Precious. Pero pinipilit kong sabihin sa sarili ko na dapat makontento na ako sa pagiging magkaibigan naming dalawa. Dahil may asawa na ang kaibigan ko. Umuwi nga siya ng probinsya namin. Nagkita kaming dalawa. Mama Mia, dala niya ang kanyang anak. Nung magkita kami ay bigla ko siyang niyakap. Dahil miss na miss ko naman talaga siya. Pero nagulat ako nung mapangiwi siya habang niyayakap ako. Parang nasaktan siya sa pagkakayakap ko. Ayos ka lang ba, Precious? Tanong ko. Ayos lang ako. Pero nung hawakan ko ulit ang balikat niya, Mama Mia, ay napansin kong ngumiwi ulit siya. Teka nga, anong meron dito sa balikat mo? Itinaas ko ang manggas ng suot niya at nagulat ako dahil may nakita akong napakalaking pasa. Ano to?
Bakit may pasaka? Wala lang yan. Hindi niya ako sinasagot ng maayos. Bagkos ay inililihis niya ang topic naming dalawa. Hanggang sa binigyan na kami ng pagkain ng kanyang pinsan. Mama Mia, doon ko narinig ang sinabi ng kanyang pinsan. Babalikan mo pa ba yung lalaking yon, ha? Kahit na paulit-ulit kang binubugbog? At no? Precious, binubugbog ka? Ay, oo, binubugbog yan ang kinakasama niya. Ewan ko ba dyan sa babaeng yan kung bakit nagtitiis dun sa lalaking yon, ni hindi nga siya mapakasalan eh. Kinasama lang siya dahil nagkaanak silang dalawa. Tapos eto ngayon, bubugbugin niya tong pinsan ko. Mama Mia, nanggigil talaga ako sa galit noon. Tinanong ko si Precious kung kailan pa siya binubugbog ng lalaking yon. Umiiyak naman siya, Mama Mia, at sinabi niya sa aking ayos lang siya. Pero matapos ang bakasyon niya noon, dahil tapos na ang Pasko, ay ako naman ang lumuwas ng Maynila. Tinanong ko si Precious kung saan sila nakatira pero ayaw niyang sabihin sa akin. Mama Mia, determinado ako noon na kausapin ang kinakasama ni Precious. Alam ko kasi, Mama Mia, na nandoon ito sa bahay nila. Pero hindi talaga sinasabi ni Precious sa akin kung saan sila nakatira. Kaya ang ginawa ko ay pumunta ako dun sa bahay ng pinsan niya, kung saan kami nagparty noon, kung saan kami nagkita ulit noon. Tinanong ko siya kung saan nakatira si Precious. Binigay naman niya sa akin ang address nito. Hapon na nung puntahan ko ang bahay ni Precious, Mama Mia. Tinatawag ko siya sa labas ng bahay nila. Tao po? Precious? Nakadalawang tawag ako nung makarinig ako ng kalabog at sigaw ng isang bata. Bukas ang gate kaya pumasok na ako. Nagulat ako, Mama Mia, nung nakita ko si Precious na nakalugmok sa sahig. Tapos may sumisigaw na isang lalaki. Sa galit ko ay agad ko siyang sinugod ng suntok. Mama Mia, medyo binabai po ang puso ko, pati na rin ang kilos ko. Kaya alam kong hindi ko siya masyadong nasaktan nung mga panahon na yon. Hindi ko man lang siya natinag nung suntukin ko siya sa kanyang muka. Sino ka bang pakialamero ka? Tanong niya, sabay suntok sa akin. Dahil sa lakas niya, ay natapon din ako sa sahig. Biglang dumugo ang labi ko sa pagkakasuntok niya pero sinugod ko pa rin siya. Hanggang sa may mga pumasok ng mga kapitbahay. May mga pumasok ng mga tanod ng barangay at hinuli siya. Noon, Mama Mia, ay nilapitan ko si Precious at niyakap. Umiiyak pa rin siya at humihingi ng tawad sa akin dahil nadamay daw ako. Sabi ko sa kanya ay wag na wag siyang hihingi ng tawad sa akin. Bagkos ay magpakatatag siya at iwanan na niya yung lalaking yun. Pinablatter namin yung kanyang kinakasama. Kumuha rin kami ng mga mediko-legal, Mama Mia. At kinumbinsi ko si Precious na kasuhan ng lalaking yun at iwan niya na yun. Anong magagawa ko? Paano ko bubuhayin ang anak ko? Tanong niya. Huwag kang mag-alala, Precious. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Umuwi tayo dun sa probinsya namin. Dun sa probinsya natin. Sabi ko. Mama Mia, nung una ay nag-aatubili pa si Precious na pumayag. Nung una ay hindi siya makapaniwala sa naging offer ko. Hanggang sa tuluyan na rin niyang tinanggap ang offers ko sa payo na rin ng kaniyang mga pinsan at iba niyang mga kaibigan. Umuwi kami dun sa probinsya namin. Dun siya nakitira sa kaniyang pinsan, Mama Mia. Tinupad ko ang pangako ko sa kaniya. Inalagaan ko silang mag-ina. Binibigyan ko siya ng perang panggastos sa anak niya. Hanggang sa nakahanap na rin ng matinong trabaho si Precious. At sabi niya sa akin ay paunti-unti niyang babayaran lahat ng nagastos ko sa kanila ng anak niya. Mama Mia, inantay ko talagang matapos ang pagbabayad niya bago ako umamin sa kanya ng nararamdaman ko. Nagulat pa siya nung una. Hindi siya makapaniwala pero nung sinabi ko sa kanya ang katotohanan na nung college pa lang kami ay minahal ko na siya, ay umiyak siya ng sobra. Natakot pa ako na baka badstirin niya ako. Pero umiyak siya, Mama Mia.
dahil hindi niya akalain na mahal ko rin pala siya. Nagyakapan kaming dalawa. Matapos ang ilang buwang panliligaw ko kay Precious ay sinagot na rin niya ako. Hanggang sa tuluyan na kaming nagkatuluyan at nagpakasal. Mama Mia, marami pa rin sa mga kaibigan ko ang tumataas ang kilay kung bakit daw ako nag-asawa bakla akong tao. Pero wala na akong naging pakialam sa kanila. Ang mahalaga sa akin ay tanggap ako ng babaeng napangasawa ko. Ang mahalaga sa akin ay tanggap namin ang isa't isa at mahal namin ang bawat isa. Ngayon, Mama Mia, ay may isang anak na rin kami ni Precious. Nagbabalak kaming sundan ng anak namin matapos itong mag-celebrate ng kaniyang 2 years ngayong December. Masayang-masaya ang pamilya namin. Inampon ko na rin ang unang anak ni Precious at nakaapelyido na rin ito sa akin. Alam kong hindi tipikal ang naging kwento ng buhay namin. Pero wala talagang imposible pagdating sa pagmamahal. Walang imposible kung puso nang magdikta. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras at sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Nawa ay meron akong na-inspired dito sa naging kwento naming dalawa ng asawa ko. Oo, babakla-bakla pa rin ako ngayon. Oo, kung hahamunin ako ng suntukan ay talo pa rin ako. Pero kung sabunutan, siguro mananalo ako. Kaya lang, Mama Mia, kahit na gano'n naman ako, ay pinapangako ko naman na lalaking-lalaki ang puso ko. Lalaking-lalaki ito at paninindigan ko ang mag-iina ko. Maraming salamat po ulit. Ang inyong suking tagapakinig at suking taga-subaybay ng iyong channel, Ayan. Nako naman at nakakakilig naman ang kwento ni Ayan. Maraming salamat, Ayan, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating channel. Alam ko, marami ka talagang na-inspire sa kwento ninyong dalawa ni Precious. Malawat pa din ang kwento ninyong dalawa, ano? Nagsimula sa pagkakakulong sa classroom, may nangyari doon dahil kidlat. Nako naman, nakakatuwa. Wala naman tayong karapatan na manghusga ng ating kapwa. Hayaan natin silang maging masaya. Basta ba hindi ka apektado in a negative way ng kaniyang mga naging desisyon o desisyon sa buhay, hayaan mo siya. Huwag kayong paladesisyon at huwag kayong judgmental. Pagtuunan nyo ng pansin ang sarili nyong buhay. Pagtuunan nyo ng pansin ang sarili nyong pag-asenso, ang sarili nyong damdamin. Huwag yung ibang tao. Para yan sa mga nanghuhusga sa mga relasyon ng mga katulad ni Precious at ni Ayan. Maraming salamat again, Ayan. At syempre, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po talaga ay nagagalak dahil lagi pa rin kayong andyan, sinusuportahan ang inyong Mama Mia. Thank you ng walang sawa ninyo na pagmamahal sa akin at sa ating channel. Sana'y i-like nyo ang video na to at i-share at i-click nyo na rin yung subscribe button kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Syempre, yung notification bell para naman updated kayo sa bawat video na ating i-upload. At kung katulad ni Ayan, meron ka ring mga kwento dyan na kwento ng sarili mong buhay na alam mong makakapagbigay leksyon, inspirasyon sa ibang tao, please do share that. Email ka lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po ang inyong Mama Mia.